The Mysterious Intern. Kabanata 1. Sa New York, sa pinakamalaking ospital sa estado, ang Presbyterian Hospital, isang operasyon ang isinasagawa. Si Brian Ye ay nakatayo sa harap ng operating table, mahigpit na hawak ang pulso ng pasyente gamit ang dalawang kamay. Tahimik niyang sinusuri ang kondisyon nito. Ganito talaga ang estilo niya. Kahit gaano pa ka-advance ang mga gamit sa ospital, mas pinaniniwalaan pa rin niya ang nararamdaman ng kanyang mga daliri. Walang problema sa tiyan. Walang issue sa dibdib. Normal din ang temperatura ng katawan. Sa madaling salita, nasa maayos na kondisyon ang pasyente, kaya hindi dapat maging mahirap ang operasyon. Dr. Z, pwede na ba nating simulan ang operasyon? Tanong ng anesthesiologist. Sanay na ang surgical team kay Brian. Ito na ang ika-5 beses nilang magkasamang nag-o-opera ngayong buwan. Kahit hindi nila lubos na maintindihan kung bakit kailangan niyang hawakan ang pulso ng pasyente bago magsimula, wala nang nagtatanong. Tumango si Dr. Z. Sige, simulan na natin. Kinuha ni Brian ang scalpel at mabilis na gumawa ng hiwa sa balat ng tiyan ng pasyente. Kalma at sigurado ang kanyang bawat kilos. Tulad ng nakaraang mga operasyon, ito ay isang komplikadong tumor surgery. Ang pasyente ay may cancer sa bituka, at kumalat na ito sa peritoneum. Hindi na ito ikinagulat ni Brian. Kung pangkaraniwang operasyon lang, hindi na siya kailangang tawagin. Pero dahil sa hirap ng kasong ito, alam niyang may malaking bayad na matatanggap ang ospital, bagay na siguradong ikinatuwa ng matandang nagdala sa kanya sa larangang ito. Muling itinoon ni Brian ang atensyon sa ginagawa. Wala nang puwang para sa ibang iniisip. Sa observation room sa taas ng operating room, isang grupo ng mga doktor ang tahimik na nanunood. Sila ang mga nangungunang eksperto sa oncology, ilan pa nga sa kanila ay nominado sa Nobel Prize sa Medisina. Ngunit ngayon, wala sa kanila ang kayang ikubli ang paghanga sa lalaking nasa ibaba. Napakabilis ng kamay niya. Napaka-perpekto ng bawat galaw. Para siyang isang makinaryang dinisenyo para sa operasyon. Hindi ito normal. Sa loob ng halos 4 na oras, walang patid na nagtrabaho si Brian. Nang matapos, inilapag niya ang gunting, hinawakan muli ang pulso ng pasyente, at tinapunan ang huling pagsusuri. Tapos na ang operasyon, aniya, kalmadong inilalagay ang mga gamit. Salamat sa trabaho, Dr. Z. Halos sabay-sabay na sabi ng buong surgical team. Hindi lang ito formalidad. Totoong respeto ang nasa kanilang mga mata. Bahagyang tumango si Brian. Salamat din sa inyong lahat. Alam niyang mahalaga ang bawat miyembro ng team. Kahit na mag-isa niyang ginagampanan ang karamihan sa gawain, hindi magiging matagumpay ang operasyon kung wala ang tamang koordinasyon ng lahat. Matapos magpalit ng sterile gown at magayos ng sarili, lumabas siya ng locker room. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang biglang harangin siya ng isang grupo ng mga doktor. Dr. Z, ako si Dr. Fred, isa sa mga eksperto sa oncology ng ospital. Gusto ko sanang itanong ang ilang bagay tungkol sa operasyon kanina, anang isang doktor, halatang sabik. Dr. Z, ako rin po. Isa-isa silang lumapit, may parehong pananibik sa kanilang mga mukha. Sanay na si Brian sa ganitong reaksyon, ngunit alam niyang hindi siya maaaring magtagal dito. Marami pa siyang dapat gawin. Sa likod ng maskara niya, isang bahagyang ngiti ang lumitaw. Huwag kayong magmadali, aniya. Isa-isa lang. At sa sandaling iyon, hindi lang siya isang misteryosong intern. Isa siyang alamat sa paggawa ng himala sa operating room. Sorry guys, medyo pagod ako ngayon at gusto ko nang magpahinga. Natigilan si Brian saglit. Alam niyang paglabas niya ay tiyak na mahihirapan siya. Naranasan na niya ang ganoong karanasan ng higit sa isang beses, ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganitong labanan sa pagkakataong ito. Ngunit kaagad, nabawi niya ang kanyang kalmado at walang pakialam na itinaas ang kanyang ulo. Okay, doctors, kakatapos lang ng operation ni Dr. Z at medyo pagod na siya, kaya huwag mong ipahiya si Dr. Z. Nang makitang ang mga taong iyon ay mukhang ayaw pa rin at gustong magpatuloy sa pakikibaka, naramdaman ko ang pagod ni Brian Ye, at ang dean ng ospital na pamilyar na kay Dr. Z ay mabilis na nagkusa na pigilan ang mga baliw na doktor para kay Brian Ye. Salamat Dean Blade. Nagpasalamat si Brian sa Dean. You're welcome. Ito ang dapat kong gawin, Dr. Z, natapos na ang ating unang yugto ng pagtutulungan.
Napakasaya ng ating pagtutulungan. Sana ay patuloy tayong magtulungan sa hinaharap. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Dr. Z. Naramdaman ng pasasalamat sa mga mata ni Brian, si Dean Blade ay nagpakita ng masayang ekspresyon sa kanyang mukha, paulit-ulit na iwinagayway ang kanyang kamay, at tumingin kay Brian Ye na may pagtatanong sa kanyang mukha. Kahit na ang surgical fees ni Brian Ye ay nakakagulat na mataas, na nagpasakit sa kanya, ang surgical success rate ni Brian Ye ay nakakagulat din na mataas. Sa ngayon, 5 beses na siyang nakipagtulungan ng walang kabiguan. Malaki rin ang mga benepisyo, at natural na ayaw niyang maputol ang pagtutulungan. Sorry, I'm afraid this will disappoint Dean Blade. Umiling si Brian Ye. Bakit? Biglang nabalisa si Blade. Sa ilang operasyon ni Brian Ye, lubos niyang naunawaan kung gaano kalakas ang mga medikal na kasanayan ni Brian Ye. Kung pwede, dahil ba sa pera? Kung presyo, pwede namang pag-usapan. Baka sa mga mata niya ang disappointment. After few contacts, naramdaman na niya na parang mas mabait at madaldal si Dr. Z na mukhang hindi naman gaanong katandaan. Sa makatuwid, itinaas niya ang tanong na iyon. Sana makausap ko lang si Brian Ye tungkol sa susunod na kooperasyon. Sa kasong ito, maaari itong mabawasan ang ilang mga gastos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, direktang sasabihin ni Brian Ye na hindi niya ito magsasalita, na direktang sisire sa kanyang magandang pag-asa. Iniisip ang sinabi ng matanda, ang matalas at matako na tingin ng matandang nagngangalang Zaki, nakaramdam si Blade ng pananakit ng ulo. Naisipan niya na ang ikalawang yugto ng pakikipagtulungan ay maaaring hindi ganoon kadaling pag-usapan. Ito ay malamang. Matindi na naman ang kakatayin nito. Excuse me, please tell Mr. Zaki, that I will remit the remaining fees to his designated account as scheduled. Sige, salamat Dean Blade, alis muna ako. Tumango si Brian Ye, pagkatapos ay tumalikod at naglakad patungo sa gate ng ospital. Dr. Z. Ngunit habang naglalakad lang si Brian Ye, isang medyo mabilis na sigaw ang biglang tumunog. Okay. Nilingon ni Brian Ye ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon ng boses na may ilang pagdududa. Dr. Z, pwede ba namin makita ang totoong mukha mo? Ang sumigaw ay isang doktor na nagmamadaling lumabas ng operating room. Siya ang kauna-unahang deputy na may kakaibang mukha sa Asia sa ospital na ito. Nang maramdaman ang pagsipat ni Brian Ye, ang kanyang ekspresyon sa kanyang mukha ay medyo nagmamadali, at ang kanyang kaba ay biglang naging mas tensyonado, ngunit siya ay nag-ipon pa rin ng lakas ng loob at sinabi ang gusto niyang sabihin. Sa kanyang mga salita, biglang lumiwanag ang mga mata ng ibang mga doktor, at ang kanilang mga mata ay napalingon kay Brian Ye. Maging si Dean Blade ay tumingin kay Brian Ye na may pag-asa sa kanyang mga mata. Speaking of which, kahit ang director niya, parang hindi pa niya nakita ang totoong mukha ni Brian Ye. Sa tuwing nagpapakita siya sa ospital, laging nakasuot ng maskara si Brian Ye sa kanyang mukha. Sorry. Natigilan si Brian Ye saglit. Nakilala niya itong babaeng doktor. Tila siya ay tinatawag na Jody Lo. Siya ay isang babaeng doktor mula sa Hong Kong City. Hindi lamang siya napakaganda, ngunit ang pinakamahalaga ay ang kanyang talento sa medisina, siya ay napakataas din. Napakasipag din niya, napakatigas ng ulo, kahit gaano katagal ang operasyon, kahit anong pagod niya, hindi siya mapapagod. Siya rin ang kanyang deputy sa nakaraang operasyon. Matapos magtrabaho ng 2 beses, nagkaroon siya ng napakagandang impresyon sa kanya. Kung may iba pang pangangailangang medikal, maaaring masiyahan siya at matulungan siyang sagutin ito, ngunit ang matanda ay paulit-ulit na umamin sa kanyang tanong at hindi dapat ilantad. Isang bakas ng pagkakasala ang nagpakita sa kanyang mga mata sa naghihintay na mga doktor, at lumingon siya at nagpatuloy sa pintuan ng ospital. Ang mga tingin ni Dr. Jody Lo ay nakatingin sa kumukupas na likod ni Brian Ye, at ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan at panghihinayang. 3 araw lang ang nakalipas, nagpasya siyang tanggapin ang appointment ng isang high-end na ospital sa China at bumalik sa trabaho sa China. Dahil dito nag-ipon siya ng lakas ng loob ngayon at tumawag kay Brian Ye, umaasang makita ang totoong mukha ni Brian Ye bago bumalik. Ngunit sa kabila lamang ng 2 maikling pakikipagtulungan, labis siyang humanga sa misteryosong doktor na ito. Hindi pa siya nakakita ng isang tao na kayang gawin ang operasyon ng perpekto at napakahusay. Iniisip na sa hinaharap, maaaring hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makilala ang doktor na ito na nagngangalang Dr. Z,
hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makipagtulungan muli sa kanya, isipin na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makita ang totoong mukha ng doktor na ito. Hindi mapigilan ni Jody Lou na makaramdam ng pagkawala sa kanyang puso. Dean, nakita mo na ba ang totoong mukha ni Dr. Z? Habang pinagmamasdan ang likod ni Brian Ye na unti-unting nawawala, ang mga doktor sa wakas ay bumaling at nilingan ang Dean. Hindi. Umiling ang Dean. Hindi rin nakita ng Dean. Nagulat ang lahat ng mga doktor na may hindi makapaniwalang tingin sa kanilang mga mata. Sumili ang isang mapait na ngiti sa mukha ng Dean. Hindi nakakagulat na hindi sila makapaniwala. Kahit ang sarili niya, iniisip ang orihinal na pangyayari at ang eksena, parang panaginip pa rin. Isang matandang lalaki na hindi maipaliwanag na sumulpot, ang tumakbo papunta sa kanya at sinabi sa kanya na mayroon siyang doktor na maaaring gumamot sa isang pasyenteng may karamdaman sa wakas sa ilalim ng kanyang kamay. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay pumayag siya, hinayaan ng isang taong hindi alam kung saan siya lumabas, hindi niya nakita ang kanyang mukha. Doktor, halika at gawin ang operasyon sa pasyenteng iyon. Ang hindi kapanipaniwala ay ang misteryosong doktor na hindi alam kung saan siya nanggaling, ang talagang nagligtas sa pasyente. Sa pamamagitan ng halos perpektong operasyon tulad ngayon. Kakaiba, sino ang misteryosong Dr. Z na ito, bakit hindi ko pa ito narinig dati? Oo, mukha siyang Asian. Kailan pa nagkaroon ng ganoong kagaling na doktor ang Asia? Kilala nating lahat ang magagaling na doktor na iyon sa Dongying at Hong Kong. Matapos kumpirmahin na tila hindi nagsisinungaling sa kanila ang hitsura ng Dean, biglang may naguguluhan sa mga mukha ng isang grupo ng mga doktor, at curious na nahulaan ang tunay na pagkakakilanlan ng misteryosong doktor na ito na si Dr. Z. Nang magkaiba ang mga doktor doon, ang figure ni Brian Ye ay nakaupo na sa isang taxi. Komunidad ng Harlem. Habang nagbibigay ng isang address, tinanggal ni Brian Ye ang maskara sa kanyang mukha, ipinakita ang maselang at bahagyang maputlang mukha. Nang walang dahilan, nang marinig ng driver ng taxi ang tungkol sa komunidad ng Harlem, ang hitsura ng pagkasuklam ay sumilay sa kanyang mga mata, at ipinikit ni Brian Ye ang kanyang mga mata at nagsimulang i-refresh ang kanyang sarili. Hindi masyadong madali para sa kanya na gawin ang ganoong kahirap na operasyon. Ang buong operasyon ay nangangailangan ng mataas na antas ng konsentrasyon at kumonsumo ng maraming enerhiya.